Hindi lang naman nagtatapos kay Saldico yan, sangkatutak pa ang damay-damay diyan. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan biglang yung mga senador na. Kaya yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Sana talagang ilabas lahat dahil alam naman natin yung mga big shot dyan sa Congress, yung mga deputy speaker, marami sa kanila talagang kontraktor. Parang galit na talaga ang langit. Tigilan na yung bardagulan. Magtrabaho na. Bardagulan. Eto na nga, makaraan nung iyong bonjing out, boji in, na bilang reaksyon mo nga doon sa pagbitiw ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Gusto ka naming hinga ng reaksyon dito kasi dun sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa, no? Dun sa hearing po sa Senado. At ngayon, ipasasabina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. Reaksyon po. Okay. Syempre, hindi ako nagulat dahil kailan ba yun? Yung may video kami ni VP Sara na Tambaloslos. Don't be afraid of Tambaloslos. Nako, May pa yata yun. Mga yun ba yun? Noong 2023, katagal-tagal na eh. Kasi alam naman natin, di nagtagal yung lab team ng unit team. Talagang isang taon pa lang talagang umpugan na. Dahil nga kay Tambaloslos / Bonjing. Kaya ayun. Yun ng Kim Bonjing, the great leader, nakakaloka. Tapos, yun nga, si Bonji D, mabait kasi yon at mahusay. Sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buhaya na naganap ngayon. Pero senador ka na nung 19th Congress, Senator Amy, kung saan naganap nga itong grabe, ang bilyon na budget insertion. At tinagurian nga na most corrupt budget yan sa kasaysayan ng Pilipinas. What do you know? Na ito, yung... Yes, kung maalala nyo, yung 2024, nagwawala na ako tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025, nung December last year, hindi ako pumirma kasi parang, sabi ko, tigilan na ito, puro naman photo op lang kami sa BICAM. Tapos nagugulat na lang kung anong lalabas yan sa BICAM. Hindi tama ang proseso yan. Kaya hindi ako pumirma, hindi ako umattend ng BICAM. Sabi ko, kalokohan to. Pipicture lang kami, pipirma kami, tapos papaltan ninyo lahat. Sangkatutak na, ano ba tawag? Depende kung sino. Insertion or institutional amendment. Basta todo cambio. Nakainis nga eh. So Senator Amy, sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, tsaka yung maski na iilan lang, no, yung nangyari po sa House of Congress, I'm just going to ask your opinion. Yung mga nabanggit na mga pangalan, were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisiwalat na. Ang dami-dami pa dapat na pangalan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldico yan, sangkatutak pa ang damay-damay dyan. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan biglang yung mga senador na. Kaya nakakagulat. Ang dapat talaga dito, talagang buwagin ang buong sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam na ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Pero ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Hilo na nga kami. Hilong-hilo na po kami kahit kay Senator Ping Lacson. Dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Turuan na ng turuan. Samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yun.
ngayon, syempre may mga amendment dyan, papaltan. Maraming request yung mga department, laging kulang. Ang mga LGU, maraming humihingi ng tulong. Eh di syempre, hanggat kaya, papaltan o kaya pakikiusapan. Ganon talaga yun. Pero hindi lahat insertion yun. Ang sama ng dating. Okay. So you're not Ay, naku, tingnan mo yung picture. Absent ako. Ayoko talaga pumunta eh. Pikon na ako. Nagdiskurso pa nga. Nag-privilege speech ako eh. Tamad na tamad ako mag-privilege speech. Napilitan akong tumayo. Oo. So hindi po kayo nagulat po sa mga binanggit po ng mga pangalan. Kasi sa mga Senado po, nabanggit na po yung pangalan ni former Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy, si former Senator Nancy Binay. Tapos sa Kongreso nga, umabot na po sa pangalan po ni Martin Romualdez. Pero si Zaldi pa lang at saka si Martin. You don't expect more names po, lalo na in Congress or sa Senado, na mailalabas? Sana talagang ilabas lahat dahil alam naman natin yung mga big shot dyan sa Congress, yung mga deputy speaker, marami sa kanila talagang contractor. Okay. Hindi naman contractor ang ating mga senador, sina Bong Revilla. Chairman kasi siya ng infrastructure ng public works. Sina Jinggoy, nasa defense naman yan at sa kung saan-saan. Abay, hindi ko sila pinagtatanggol. Kaya lang, bakit parang pinipili lang yung mga tinuturo samantalang yung malalaki na kontratista talaga na in your face na direkta, bakit hindi sila yung unahin? Alam naman natin dyan sa Kongreso, ang dami-daming big time na contractor talaga. Yung sinasabi po na iimbestigahan rin ng DOJ kasi yung kapwa niyo senador ngayon, si Senator Mark Villar na dating DPWH Secretary. Tinatanong nga natin, yung may ambag din siya bilang secretary ng former secretary ng DPWH. Pero ngayon sinasabi nga meron daw natanggap na ulat na konektado umano ito sa isang contractor din. So ito, yung mga Villar naman ang gustong isalang. So, alam natin talagang yung mga Villar, mga big-time developer talaga yan. Hindi mapagkakaila. Kayang-kaya nila mag-construct. Gumagawa nga sila ng kalsada sa sariling gastos nila. Pero hindi ko alam, syempre, DPWH Secretary rin siya. Ang gulo-gulo na, masalimuot na talaga masyado yung kwento ngayon. Ang akin lamang, sana, yung investigasyon maging patas. Nakakagulat naman kasi, bakit yung mga senador at yung ilang mga tinutukay, katulad ni Saldico, wala pang 2 oras may summons na mula sa DOJ. Ano ba yun? Bakit gulatan? Samantalang yung mga nabanggit nung unang hearing pa lamang nung nakaraan na buwan, hanggang ngayon, libreng-libre sa kalsada, ayan, namamasyal sa Spain, ang balita kay Saldi. Bakit ganon? Tapos si Diskaya, di natin alam, palipat-lipat kung magwi-witness ba yan o kung ano. Kaya nalilito kami kung bakit ganito yung sistema. Parang talagang pinupunteriya yung iba, pinupolitika yung ibang senador, yung ibang kongresista nakakaligtas, yung ibang kontraktor na kinakailangan na sugpuin. Wala pa naman. Parang ang labo Parang ginamit sa politika. Oo, pero hindi mo magkakaila rin po, Senator Amy, no, na talagang systemic nga, tinawag na nga, no, talagang systemic na po ang corruption po dito sa ating bansa. Nag-umpisa daw sa 10% at lumaki na nga hanggang 30% po. Ang Senado po, no, in aid of legislation, you po as a senator also, listening to all these hearings also, what proposals, aside from being it live streamed and transparent, how else can we curb corruption or manage at least, no, yung mga commission po dito, and eliminating legislators as being contractors and doing all these insertions also? Tama yun. Unang-una, dapat i-prosecute na yung mga halatang-halata naman, yung mga Bryce Hernandez, ayan, yung mga Diskaya, kitang-kita naman ang ebidensya. Pwede ba? Tigilan na yung investigasyon, papalit-palit na lang yung testimonya, ikulong na yan, nauna. Pwede lang i-prosecute, obvious ba? Nakatingala na yung ebidensya sa atin, talagang kitang-kita na. Hulihin na yan, nauna. At yun ng klaro, no? Prosecute. Tapos yung iba, file charges na, mag-case build up na, dalian na. Ang tagal-tagal, parang ang dami-daming nag-iimbestiga. Kasi may Blue Ribbon, kasi may Congress na hindi naman tutuloy. Tapos may ICI, magulo masyado. Tapos meron ring ombudsman. Naku, mag-prosecute na
dalian na natin. Ikalawa, yung mga investigasyon sa Senado in aid of legislation, hindi na in aid of election, tapos na yung election, please lang. So dapat kinakailangan yung pre-procurement, every stage, kailangan talaga kasi hindi lang sa hulihan, sa bidding, sa audit. Dapat sa umpisa pa lang, sa selection pa lamang ng project, palpak na eh. Kasi linalagay nila lump sum. Ayaw nga nilang pag-usapan yung unprogrammed. Yung unprogrammed, pinakamalaki yon. At nasa 800 billion, isipin ninyo, yung unprogrammed, dapat binibigyan lang ng pera yan kapag may savings ang gobyerno na halos hindi nangyayari. Nung panahon ni Presidente Duterte, ang baba niya nasa 120 billion lang yan. Tapos nung nagka-COVID, naging 200 billion. Abay, isipin mo, nung 2023, ayan na, pinakialaman na ng mga buhaya. Naging 800 million. Tapos na ang COVID noon. Isipin mo, bakit 800 million? Walang lista ng project, walang pumipili at nagsasabi kung okay yung project. 800 billion, Kitty. As of 2023, 700. Noong 2024, bilyon-bilyon na sinasayang. Doon sila kumukuha, doon yung sinasabi ni Diskaya na malakihan at halos 52% ang nakakaltas. Okay. Speaking of the Diskayas, dyan daw sa Ilocos Norte, in fact, si Manong Chavit Singson, bistigahan daw yung mga flood control projects sa Ilocos Norte. 39 flood control projects awarded to the Diskayas. So, 4 doon sa Diskaya companies among yung top 10. So, from 2022 to 2025, 10 bilyong piso worth of flood control projects. So, kayo, anong nalalaman nyo? Senator Amy, pati sa Ilocos Norte. Ang alam ko, talagang dun sa ibang lugar, ginamit talaga kasi ang business model ng Diskaya kakaiba. Hindi naman sila construction na talaga, kundi pinapahiram yung kanilang permit. Ang lisensya nila, meron silang 9 na kumpanya. Yung 9 na kumpanya na yan, puro AAA or quadruple A listed na mga contractor. At yan ang hinihiram ng mga taga-probinsya. Ngayon, yung bilyon-bilyon sa Ilocos Norte, ang alam ko lang yung sa 2nd District, dahil yun yung distrito ko dati, yun yung Marcos District, talagang nagkaroon ng Diskaya, nagwala nga ako doon, yung pala, pinarking. Ito na yung mga mahiwagang pinarking. Hindi namin kaalam-alam itong mga flood control project. Biglang linagay doon yung pera, at iba na yung contractor na hindi naman taga-amin, kundi hiniram daw sa Diskaya. Doon naman sa 1st District, hindi ko alam kung ano ang nangyayari dahil si Congressman Sandro ang namamahala doon at ang kausap niya lagi si Bonjing, alam mo naman, ayaw magsumbong sa akin at talagang linilihim nila ang mga pangyayari doon. Oo. Senator Ivy, nabalita rin. Ang gulo nga kasi ang gulo nga kasi biglang darating yung pera, ang tawag parking. Yeah. Pag tinimbre sa'yo, pag hindi tinimbre sa'yo, may tawag po yung mga Sagasa! Ano ba yun? Oo. So, Senator Amy, may balita rin po, nagkaroon po ng contribution mga kontratista sa pagtakbo ng inyong kapatid, ngayon po ay presidente, at kay Sara Duterte. What are your thoughts po on this? Are you aware yung mga ganitong contribution po mula sa mga contractor po na nagbibigay sa ating mga mambabatas? Well, may naririnig akong ganyan at ang problema kasi, may loophole ang batas natin. Ang sinasabi, kapag yung donor in their individual capacity, mag-donate, kaibigan mo, or kamag-anak ninyo, or kung anong associate o barkada mo, pwede talaga in their individual personal capacity. Pero kung minsan, pati sila, pati kami, hindi alam kung anong ginagawa ng korporasyon nila. Kahit magtanong ka ng magtanong, minsan sinasama sila ng kamag-anak sa isang kumpanya, and so on. Yun ang problema, kasi talagang pag yung nangungontrata, bawal talaga yun. Pero in the individual name of a person, pwede.
Kaya nga pangit tignan eh. Kaya nga sabi ko, paano ba natin tutuklasin to? Kasi mismo yung tao, kung minsan, hindi alam. Ayun ang problema. Okay, Actually, blurred. sagot sa atin ni Comelec Pero ang Chair sagwa George talaga yan. tignan. Hindi dapat talaga kung nakikinabang ka sa gobyerno, talagang dapat hindi ka nagdo-donate sa Donate. politika kasi very influence peddling ang dating. Correct. Oo. Lalo na kasi, it talaga makikita mo yung paglobo ng dami ng kontrata ng mga donor. Biglang all of a sudden, biglang dumami yung mga napanalunang kontrata after donating. Yun ang Pero malinaw doon. hindi lang kontrata yan ha. Yung iba naman na-appoint, di ba? Napapansin ninyo yung malalaking Maynard Lu. donor, Oo. biglang na-appoint, yung juiciest position sa gobyerno, babagsak sa kanila pagkatapos ng eleksyon. Hindi magandang sistema to. Talagang masagwa kahit sabihin pa nilang may loophole. Oo.